naka-uniform pa siya ng pang-eskwela. Ikaw, tatanungin ko kayo. Ano opinion nyo about mga ganyan na yung mga namamali sa kalsada? Minsan nakakadalawang isip eh. Minsan. Kasi hindi pa rin nawawala yung yung parang sindikato eh. Pero although kasi, syempre kasi tao lang din tayo eh. Kung titignan natin, nakakaawa rin naman talaga. Totoo. Nakakatempt din na magbigay, di ba? Pero kasi, meron niyang iba na sinasabi, wag niyong bigyan kasi masasanay, di ba? Pero kung iisipin niyo talaga, kung talagang may puso kayo, hindi masasanay yan kasi yung binibigay mo diyan, malay natin kung saan nila ginagamit, pangkain ba talaga, pang sa school nila, di ba? So yun, nakakaawa din talaga yung mga ganyang klase. Ang meron nga nagsabi sa akin ang dalawa kasi rin opinion ko diyan, pare. Dalawa lang rin. Siyempre, unang-una, sinabi nila bawal na eh. Bawal na magbigay kasi bawal na pinagbabawal kasi nga dahil sa kanya na kasi mas nagiging easy money na lang para sa kanila eh. Yun nga yung nasasanay. Pero totoo, hindi rin easy yan kasi mahirap kasi yan. parang hindi naman lahat na hinihingan yan nagbibigay eh. Kaya nga, tsaka isipin mo yung sila dyan. Sabihin mo sa umaga, isipin mo yung init, di ba? Uhaw, pagod. Sa gabi naman, yung lamig naman. Lamig, alikabok. Pero meron din ako na ganyan eh. Nabasa ko sa Facebook, yung badyaw. Tawag dito, ang nangyari kasi parang nakikita nga niya gano'n, namamalimos. Ngayon sinabihan niya, kung gusto mo para hindi ka na rin mahirapan, nakabilit ka sa araw, inoffer talaga niya sweldo, pagkain, ganyan. So trabaho ka na lang sa akin, ganyan, may sweldo ka, ganyan. Di ate, ano na lang po, pera na lang. So mas pinipili pa rin nila na kasi alam mo ba? Easy kasi. Hindi lang sa parang easy. Tamad eh. Yung dating eh. Bukod doon pa, marami na nagsasabi, mas malaki kinikita ng mga namamalimos sa atin. Totoo. Pero totoo kaya yung gano'n? Kayo, dude, ano tingin yung nyo? meron na din ako ganyan, nabasa din sa Facebook, matanda naman siya. Parang bumababa siya dito sa Manila para mamalimos. Nagkataon naman na nabangga siya. So na dead on the spot siya. Ngayon pag check dun sa pinakabag niya, puro pera. Pare, worth 250,000 pesos. Diba? 1/4 of a million. For parang ang sinabi, nakikita namin si nanay 1 month na dito. Ayun, pero kinotak pa din yung mga kamag-anak, tapos yun binigay yung 250,000. Saka isipin mo rin, pare. Yun nga yung unang sinabi ko na gano'n, bawat malaki kinikita niya. Kasi di ba, usually naman, iba sa mga nagbibigay, kung magbibigay kayo, huwag nyo nang isipin kung saan dadalhin, kung saan gagamitin. Kaya nga tinawag na bigay eh. Kung gusto nyo magbigay, huwag nyo nang kung may pang-draw, ganyan. Wala na tayo, hindi na natin makikita yun eh. Di ba? Bigay ni. Nabigay ni. Pero kasi, yun kasi yung concept talaga ng pagbibigay. Once na binigay mo na, wala ka nang pakialam dyan. Kasi ako minsan pag nagbibigay ako pag may sobra lang rin ako. Pero pag wala, kahit naman ako, magbibigay ako pag meron. Pero pag wala, actually minsan kahit wala ako, nakakapagbigay pa rin ako. Pero ako minsan namimili ako ng binibigyan. Ngayon, tsamba na lang kung tama yung napagbigyan o hindi. Pero minsan talaga, ayun, aminado ako namimili. Ako din, ang pinipili ko lang yung matanda talaga. Tapos yung, although yung mga bata nga, hindi ko masyadong ako naman minsan priority kasi talaga matatanda eh. Diba? Mahirap din naman kasi meron naman talaga pag nakakilala ka na lagi ka nang lalapitan. Lagi ka lalapitan, hihira nga dyan. Siyempre wala ka din naman. Sana alam din yung estado ng buhay mo, diba? Lalo lang excuse me. Kahit na, tsaka yung iba kasi ginagawa nilang kumbaga ginagamit nila ginagamit nila sa pagbablog or yung pagbibigay. Yung ibang nanghihingi rin kasi, pare. Ginagawa nilang hobby na eh. Yes, minsan katamaran na eh. Umaabuso na lang din yung iba talaga. Pero yung ako hindi ako naaawa doon sa mga bata nanghihingi ng ganyan. Ibig ko sabihin na hindi ako naaawa ako, syempre. Kasi biruin mo, pare, maghapon sila naglalakad, ganyan. Tapos sabay makikinabang lang, magulang na walang kwento. Yun. Baka yung magulang